Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang konsepto sa trading na medyo game changer ha. Ito yung tinatawag na smart money concepts. Sisilipin natin kung paano nga ba di umano naglalaro ang mga dambuhalang institusyon sa financial markets. Pero bago yan, simulan natin sa isang tanong na sigurado akong marami sa inyo ang naitanong na sa sarili. Bakit nga ba tila napakaraming retail traders ang palaging natatalo? Well, may isang napaka-powerful na kasabihan na baka magbigay sa atin ng clue. Kung hindi mo alam kung nasaan ang liquidity, malamang ikaw ang liquidity. Dito umiikot ang buong ideya ng smart money. Ang market daw hindi ito random, may nag-e-engineer sa likod nito. So para mas maintindihan natin to, ito yung magiging roadmap natin. Una, ano ba yung smart money game? Pangalawa, paano basahin ang mapa ng market? Pangatlo, paano makita kung kailan babaliktad ang trend? Pang-apat, saan natin hahanapin yung mga bakas nila? At sa huli, bubuin natin ang lahat sa SMC Trading Blueprint. Tara, simulan na natin. Okay, part 1. The Smart Money Game. Dito, kailangan nating maunawaan muna yung bakit sa likod ng lahat ng mga galaw sa market. Ang pinakasusi sa lahat ng ito, isang salita lang, liquidity. Isipin nyo na lang, ito yung nagsisilbing gasolina ng market. Ito yung mga kumpul-kumpul na buy at sell orders at take note. Madalas yan nakatambay kung saan nakalagay ang mga stop loss ng mga retail traders. Kasi isipin nyo to, kung ikaw ay isang institusyon na magtitrade ng bilyon-bilyong halaga, hindi ka pwedeng basta-basta mag-click ng buy. Pag ginawa mo yon, ikaw mismo ang magpapagalaw ng presyo ng sobra-sobra at hindi magiging maganda ang entry price mo. So kailangan mo ng napakaraming tao sa kabilang panig ng trade para ma-absorb yung dambuhalang volume mo. At saan nila yun hahanapin? Tama, sa mga stop-loss orders ng mga retail traders. Kaya yung mga stop-loss natin, yun ang nagiging gatong, yung fuel para sa malalaking galaw nila. So in essence, they actively hunt for our stops para makapasok sila sa market. Okay, so malinaw na sa atin yung why. Ngayon, punta naman tayo sa what. Paano natin babasahin yung mapa ng market? Yung pinaka-basic na estruktura nito. In theory, napakasimple lang nito, di ba? Dalawa lang naman ang direksyon ng market. Pataas or uptrend kung saan may sunod-sunod tayong higher highs at higher lows, o pababa, downtrend na mayroon namang sunod-sunod na lower lows at lower highs. Basic, di ba? At paano natin malaman kung tuloy-tuloy pa ang trend? Dito pumapasok yung tinatawag na break of structure o BOS. Kapag ang presyo ay lumagpas sa previous high sa isang uptrend o sa previous low sa isang downtrend, yun na yun. Sinasabi sa atin ng market, hey, tuloy pa ang biyahe sa direksyon na to. Okay, so alam na natin kung paano sumunod sa trend. Pero alam nyo kung ano yung mas powerful? Yung mas spot mo kung kailan malapit ng baliktarin ng smart money ang buong laro. At kadalasan, nagsisimula yan sa isang liquidity grab o stop hunt. Isipin nyo, sinasadyang itulak yung presyo lagpas sa isang importanteng high o low para lang matrigger lahat ng stop loss na nakaabang doon. Parang isang false breakout. Kukunin nila lahat ng orders, tapos biglang kabig pabalik. Right after that, grab ang unang-unang clue na hanapin natin ay yung change of character o COCH. Ito yung moment na sinisira ng presyo yung pinaka-recent na structure pero this time, laban sa kasalukuyang trend. Aha! Ito na yung pinakaunang senyales na baka may pagbabagong magaganap. So may signal na tayo ng posibleng reversal. Ang tanong, saan exactly tayo dapat tumingin? Dito na tayo magiging parang detective para maghanap ng mga bakas o footprints na iniiwan ng smart money. Ang unang bakas, yung order block. Sa simpleng salita, ito yung huling opposing candle bago ang isang malakas na paggalaw. So yung huling pataas na kandila bago ang malakas na bagsak o yung huling pababa bago ang malakas na akyat. Isipin nyo, ito yung parang launchpad ng malaking move. Diyan sila nag-iipon ng orders. Pangalawang bakas, ang fair value gap o FVG. Nangyayari to pag sobrang bilis ng galaw ng preso na parang may naiiwang gap o imbalance sa chart. At alam nyo, ang market parang may ugali yan, na babalik at babalikan niya yung gap na yun para punan. Okay, ang dami nating konsepto, no? Ngayon, buuin natin lahat yan. Pagsama-samahin natin yung mga piraso para makita natin ang buong SMC Trading Blueprint. It's like putting the puzzle together. At heto na ang buong flow. First, alamin mo muna yung main trend. Second, maghintay ka ng liquidity grab. Third,
hanapin mo yung change of character o CHOCH bilang confirmation. Fourth, identify mo yung high probability zone, yung order block or FVG na nabuo. At finally, fifth, abangan mong bumalik ang presyo sa zone na yon para sa potential entry mo. See how it all connects? At tandaan nyo, ang goal nito ay hindi para maging manghuhula, ang goal ay para i-align ang analysis mo sa kung saan malamang kumikilos ang malaking pera. Instead of being the fuel, you're now trying to ride their wave. So, eto na nga ba ang sekreto para makapag-trade tulad ng mga bangko? Well, isipin nyo na lang, ngayong naiintindihan nyo kung paano minani-manipulate ang liquidity, hindi ba't parang bigla kayong nagkaroon ng X-ray vision para makita ang market sa isang upo na novong swedle?